Pang-18 kabanata ng Imperyo Romano Julius Caesar, Adrumetum, Ruspina, at Leptis. Ang paglarawan sa mga pangyayari sa kabanatang ito ng naratibo tungkol kay Julius Caesar ay hango sa mismong sinulat ni Caesar tungkol sa mga labanan sa Aprika na kanyang itinala sa kanyang panulat na De Bello Africo. Sa naratibong ito, ang general na si Quintus Cecilius Metellus Pius Scipio ay tatawagin natin siyang Scipio. Sa nakaraan, pagkaraan ng mahaba-habang pagtigil ni Caesar sa Ehipto, umalis siya sa Alexandria at nagtungo siya sa Syria upang ayusin ang umusbong na pag-alsa ni Pangalawang Pharnaces sa rehiyon ng Pontus. Naganap ang bakbakan sa may ilog Zela sa Turkiya na isa sa mga pinakamabilis na nangyaring labanang pinagwagian ni Caesar. Mula sa Turkiya, bumalik si Caesar sa Roma upang isaayos ang kanyang otoridad at resolbahin ang mga ibang mga komplikadong mga problemang politika doon. Kabilang sa salimuot na kanyang kinailangang tugunan ay ang panganib ng kawalang katatagan na dulot ng patuloy na pag-organisa ng mga kapanig dati ni Pompey na mga optimatis na nagtungo sa Aprika. Ang oposisyong ito ay pinamunuan ni Nakababatang Cato at iba pang mga malalakas na opisyal. Hinarap ni Caesar ang hamon ng pakikipag-isa sa pamamagitan ng pag-uusap muna upang masiguro ang katatagan ng gobyernong Romano. Ito ang dahilan kung bakit niya sinundan ang lupon ng mga optimatis sa Aprika. Lumapag siya sa Hadrumentum o Adrumentum sa may silangang pampang ng modernong Tunisia sa Aprika. Ang Hadrumentum o Adrumentum na ito ay siya ngayon ang lugar na Hamim na bahagi ng Susa sa Tunisia. Mayroong dala si Caesar na 3,500 lehyonaryo at 150 kabalyerya. Tumangging sumuko ang garrison doon kay Caesar, kaya nagkampo si Caesar bago dumating sa bayan ng Ruspina ng tahimik at iniwasan nilang nagpakita ng galaw na nagbabanta o nanghahamon habang ang mga mamamayan doon ay nagpulong sa may malapit sa lagusan ng mga pader at naghandang magtanggol ng kanilang bayan at ng garison na nasa looban. Ang lugar ng Ruspina ay sa ngayon nasa lugar na ng Henchir Tenir na may 5 kilometrong layo mula sa modernong siyudad ng Monastir sa Tunisia. Ang Ruspina ay may layong humigit kumulang sa 50 milya magmula sa Hadrumentum. Pansamantalang humingi ng bakasyon ang tenyente ni Caesar na si Lucius Plancus para makipagkita kay Gaius Considius Lungus, ang komandante ng lehiyong kaalyado ng mga Pompeo at kasaping konserbatibong republikano na may hawak ng Hadrumentum. Sinabi ni Lucius Plancus na sisikapin niya hanggat maaari na makausap niya si Considius para makipag-ayos siya dito. Nagpadala ng sulat si Plancus kay Considius sa isang bihag nila. Bago pa man tinanggap ni Considius ang sulat, tinanong niya kung kanino galing iyong sulat at noong sinabi ng mensahero na galing iyon kay Caesar, nagsabi si Considius na walang ibang general sa army ng mga Romano kundi si Scipio, si Quintus Cecilius Metellus Pius Scipio lamang. Pagkatapos, pinapaslang niya ang mensahero sa harap niya at ang sulat na dala ay hindi niya binasa o binuksan man lamang, kundi ipinadala niya ito kay Scipio sa isang pinagkakatiwalaan niyang partisano. Naghintay ng isang gabi at isang araw ng kasagutan si Caesar at noong wala siyang natanggap na kasagutan, minabuti niyang hindi magtagal doon at baka lulusob mula sa kanyang likuran ang mga kaaway at kukubkubin sila doon. Ayaw pa niya noong masabak sa labanan dahil hindi sapat ang kanyang puwersa. At isa pa, mga baguhan pa ang mga ito. Ang pagkakadepensa ng bayan ay matibay at napakahirap itong abutin kaya minabuti niya ang
umalis sa lugar kaysa mapasabak ang kanyang kakaunting lupon dahil hindi pa dumating ang mga pangunahing lehyon ng kanyang hukbo. Subalit habang siya ay naghahandang lumisan, biglang nagkalabuso ang mga kabalyerya na pinadala ni Juba na mangolekta ng kanilang mga kinita at sila'y biglang dumating at kinuha nila ang pinagkampuhan ni na Cesar. Nagsimula silang sumugod mula sa likuran. Biglang kaagad huminto ang lehyon ni Cesar at biglang sumalakay ang kanyang kabalyerya sa mga Moro. Nagtakbuhan ang mga Moro na tauhan ng mga optimatis, subalit pabugso-bugso silang sumusulpot na sumasalakay, bagaman sila'y napapatakbong paalis kapag sinusugod sila ng kabalyerya ni Cesar. Nagpatuloy silang alerto bagaman naobserbahan niya na habang palayo sila ng palayo, nawalan naman ng gana ang mga taong Numidia sa kanilang pasulput-sulpot na pagsalakay. Nagdatingan ang mga alalay magmula sa ibang mga bayan at mga kastilyo sa daan na nag-alok at nagbigay ng anumang pangangailangan ni na Cesar at nagmagandang loob ang mga ito na maglingkod. Noong sumapit ang dilim sa araw na iyan, na siyang unang araw ng Enero, itinakda ni Cesar na magkampo sila sa Ruspina. Mula rito, nagpunta siya sa Leptis, isang malayang syudad at may sariling pamahalaan. Sinalubong siya ng mga diputado ng lugar at inalok nila ang kanilang voluntaryong pagsumite. Kaya naman agad siyang nag-atas ng mga senturyon at gwardiya bago dumating sa lagusang pasukan sa nakapalibot na depensang pader ng bayan upang mapigil ang mga sundalong pumasok o manggulo sa sinuman sa mga mamamayan. Siya mismo ay nagkampo sa dalampasigan ng hindi malayo sa bayan. Nagdatingan ang mga kasama ng kanyang armada nang hindi sinasadya at nagulat sa kanya na ang iba nilang mga kasama ay nagtungo sa Utica dahil hindi sila sigurado kung saan sila maglalayag. Pinapunta niya ang mga kabalyerya sa mga bapor para maiwasan ang pagdarambong ng mga ito sa bayan at nagpadala siya ng tubig na inumin para sa kanila doon. Bigla namang sumulpot ang mga lihim na nagtatago at nang titiktik sa kanila na kabalyeryang pagano at sila'y dumaluhong sa mga Romanong nagdala ng tubig sa bapor noong pabalik na ang mga ito sa dalampasigan. Pagkatapos nagtakbuhan ang mga ito na tumakas muli. Nagpadala si Cesar ng sulat at mga mensahe sa Sardinia at mga karatig probinsya na nagbibigay ng mga kautusan na pagkabasa nila sa sulat ay dapat silang magpadala ng mga tauhang kalalakihan, mais at mga kagamitang pandigmaan. Pagkatapos niyang naipababa ang mga kargamento sa mga bapor ng armada, pinapunta niya ito sa Sicily sa pamunuan ni Rabirius Postumus upang kuhanin ang pangalawang lupon at kargamento. Si Rabirius Postumus ay isang negosyante na pinayaman ng negosyong pagpapautang at ang kanyang pangunahing kliyente noon ay ang hari ng Ehipto na si Ptolemy Auletes. Nakasuhan siya dati ng pagkasalang repertundae o pangingikil at siya ay napatapon mula Roma bagamat dinipensahan siya noon ng mahusay ni Cicero. Subalit tinawag siya ni Cesar at sinama siya nito sa kasalukuyan niyang hukbo na lumalaban sa mga optimatis. Pagkabigay niya ng habilin kay Rabirius Postumus, naghatas din si Cesar ng 10 bapor para manaliksik at manguha ng intelihensya tungkol sa mga ibang bapor na naligaw at nag-utos siya na panatiliin ang autonomiya sa karagatan. Mahigpit niyang inutusan si Sallustius Crispus na dating praetor na mamuno siya ng eskwadron na maglayag tungong Persina na noon ay nasa kamay ng mga kaaway dahil nalaman niya na maraming nakaimbak na mais sa islang iyon. Samantala, nalaman niya ang sitwasyon ng mga optimatis doon at ang kanilang pakikipagsugpon sa hari ng Numidia na si Juba. Naglipat ng kampo si Cesar pagkaraan ng ilang araw at nag-iwan siya ng 6 na pangkat sa Leptis na pinamunuan ni Sacerna at siya naman ay bumalik sa Ruspina kasama ang lehyon. Dito niya pinaimbak ang mga bagahe ng army at namuno siya ng
30 pangkat na naglikom ng mga kakailanganin at dinala niya ito sa Ruspina. Ang pakay niya noon ay sakupin ang mga siyudad sa tabing dagat at maglagay siya doon ng mga garrison para makasiguro siya ng pagkakanlungan ng kanyang armada. Kasama ang isang lehyon, pinabantayan ni Cesar ang Ruspina kaysa Serna, na kapatid ng komandante niya sa Leptis, at nag-utos siya sa kanyang mga tauhan na dalhin ang lahat ng kahoy na kanilang mahanap doon. Pagkatapos ay dala niya ang 7 pangkat na bahagi ng veteranong lehyon na naging napakahusay sa armada na pinamunuan ng kanyang mga legatos na sina Sulpicius at Vatinius. Siya ay umalis doon patungong daungan noong gumabi. Naramdaman niya ang biglang dumapong paglungkot at paghina ng loob ng kanyang mga maiiwanang tauhan. Nangamba dahil hindi lamang sila kakaunti, kundi mga baguhan pa ang mga ito, at yung mga hindi na atasang bumaba sa pampang, natunghayan nila ang mga sarili nilang nakapronta sa panganib sa banyagang dalampasigan ng mapagpakanang bayan na sinusuportahan ng napakaraming kabalyerya. At sa kasalukuyan nilang sirkumstansya ay niwala silang mapagkukuhanan ng pangangailangan o maasahan man para sa kanilang kaligtasan, kundi nakaasa lahat sila sa sigasig, tibay at pagkamasayahin ng kanilang general. Dahil ito ay mayroong espiritong walang takot at kumikilos ng determinado at makumpiyansa. Lubos na kanilang ipinagkakatiwala sa kanyang asa nila na sa pamamagitan ng kanyang kasanayan at kakayahan, ang mga salimuot ay mapapawi sa harapan nila. Iyan ang naging pakiramdam ng mga bagong tauhan ni Cesar sa kanya. Pagdating ni Cesar sa bapor sa Ruspina, naghanda siyang maglayag sa madaling araw noong bigla na ang mga nawawalang mga bapor ng kanyang armada ay bigla niyang natanaw na papalapit sa kanila. Kaagad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na iwanan ang kanilang mga bapor at salubungin ang kanilang mga kasama sa dalampasigan. Pagkatapos niyang masalubong at maiayos ang mga bagong dating na bahagi ng kanyang armada, bumalik siya sa Ruspina at nagtayo siya ng kampo doon. Sa araw ding iyon, nagdala siya ng 30 pangkat at lumusong sila sa looban para maglikom ng mga probisyon. Hindi pa sila nakakalayo ng 3 milya mula sa kanilang kampo noong sinabihan siya ng isang mga scout at pangunang pangkat ng kabalyerya na nakikita nila ang pwersa ng mga kaaway. Kasasabi lamang ng kanyang mga tauhan ito noong biglang lumabo ang daan at animo nagkaulap ng alikabok. Inutusan ni Cesar lahat ng kanyang kabalyerya bagamat kaunti lamang sila na sila'y sumulong. Ganoon din ang kanyang mga mamamana, mga funditores o tagapanghilagpos at kanyang lehyon na kalmadong sumunod sa kanya sa formasyon ng bakbakan habang siya'y umabanse sa unahan ng maliit na lupon. Noong natuklasan niya ang kaaway sa may kalayuan, inutusan niya ang mga sundalo na ihanda ang kanilang mga sandata at maghanda sila ng labanan. 30 pangkat lamang sila noon, 400 kabalyerya, 150 mamamana at tagahilagpos. Pinagpwesto ni Cesar ang kanyang army sa isang hanay para maiwasan na mapaligiran sila at pinapunta niya sa harapan ang kanyang mga mamamana at ang kanyang kabalyerya sa magkabilaang tagiliran. Ang kalaban ay nasa pamumuno ni Labienus at ang 2 Pasidii na pinuno ng pangkat Pompey. Naglunsad ng mga misil ang impanteryang Numidia sa lehyonaryo ni Cesar at nagpurmang bilog ang lehyon upang maharap nila ang bawat dako. Nagbato ng mga sibat ang mga lehyonaryo ni Cesar, subalit wala silang napala. Lumapit si Labienus sa harapang ranggo ng hukbo ni Cesar nang nangtutuya. Isang veterano sa 10 lehyon ni Cesar ang lumapit kay Labienus na nakakilala sa kanya.
Ibinato ng veteranong sundalo ang kanyang habalina sa kabayo ni Labienus at nasugatan ang hayop. Sabay pagpahiyang nagsabi kay Labienus, "Hayan ang napala mo, Labienus, na ang sundalo sa pansampung lehyon ay sinusugod ka." Ilang mga tauhan ni Cesar ang nagsimulang malito. Isang tagadala ng insigniyang agila ng lehyon ay nagtangkang tumakas, subalit sinunggaban siya ni Cesar, pinaiikot siya at sinigawan niya, "Ang kalaban ay nasa banda roon." Pinalawak ni Cesar ang haba ng kanyang hanay at pinaharap niya ang bawat pangalawang pangkat sa wagas na ang kanilang mga sagisag ay nakaharap sa kabalyeryang Numidia sa kanilang likuran at ang bawat unang pangkat ay nakaharap sa impanteryang Numidia sa harapan. Sumugod ang mga lehyonaryo ni Cesar na nagbato ng kanilang mga sibat at napakalat ang impanterya at kabalyerya ng mga optimatis. Hinabol ni Cesar ang mga optimatis nang hanggang sa mapalapit sila sa burol. Bumalik siya sa kanyang mga tauhan. Maging ang kanyang kabalyerya at impanterya, napaatras nila ang kanilang mga kaaway na marami sa mga ito ang malubhang nasugatan. Subalit biglang lumitaw sina Marcos Petreios at Gnaeus Calpurnius Piso na may kasamang 1,000 at 600 kabalyeryang Numidia at malaking hukbo ng impanterya na pabugso-bugsong ng ligalig sa mga lehyonaryo ni Cesar habang sila'y umatras para pigilan silang makabalik sa kanilang kampo. Pinabalik ni Cesar ang kanyang army sa sagupaan sa gitna ng kapatagan. Ang mga kaaway ay nagpatuloy sa kanilang dating planong mangligalig at umiwas sa malapitang sagupaan. Samantala, ang kabalyerya ni Cesar ay hindi pa lubos na nakakabawi sa kanilang pagod sa nakaraan nilang biyahe at nahapon na sa uhaw at hindi nila makakayanan ang malakas at malayo ang paghabol. Kaya, inutusan ni Cesar ang mga ito na magpahagibis ng biglang pagsalakay sa mga kaaway at huwag magbagal o magpahina hanggang sa pinakamalayong burol nilang marating at bihagin nila ang mga ito ng kanya-kanyahan. Halaghag nang nagtatapon ang mga kalaban ng kanilang mga habelina at sa hudyat ni Cesar, lumusob ang kanyang impanterya at kabalyerya at nagtakbuhang tumakas ang mga kalaban na nagtungo sa malapit na burol at sinakop nila iyon ng pansamantala. Pagkatapos, utay-utay silang nagsunurang bumalik sa kanilang kampo. Nasugatan ng mapanganib si Petreios sa labanang ito at napilitan siyang umalis sa labanan. Pagkatapos ng labanan, maraming takas sa kabilang panig ang nagpuntahan sa kampo ni Cesar, maliban pa sa napakaraming kabalyerya at impanterya na naging bihag nila. Mula sa mga ito, nalaman ni Cesar na sinadya ng mga optimatis na gulatin ang hukbo ni Cesar sa pamamagitan ng kanilang panibagong wagas ng pakikipaglaban. At pagkatapos na napaligiran ang hukbong Cesar ng kabalyeryang optimatis, ay wawasakin sana sila ng kagaya ng ginawa nila noon sa kaso ni Curio, at talagang sinadya nilang katatagpuin sila na iyon ang kanilang pakay. Nalaman din niya sa mga dumating na nakisanib sa kanyang kampo na sinabi pa noon ni Labienus sa kanilang konsehong pandigmaan na pamumunuan niya ang napakalaking hukbo ng mga dayuhan at suportang mandirigma laban sa kanyang mga kalaban at papagurin niya ang hukbong Cesar sa pamamagitan ng kanilang pagkatay. Lupigin nila umano ang mga tauhan ni Cesar at alisin nila ito sa sinapupunan ng tagumpay dahil higit na umasa si Labienus sa bilang ng mga mandirigma kaysa kagitingan ng kanyang hukbo. Sinabi pa ni Labienus na narinig pa niya ang pag-alsa ng mga veterano sa Roma at ang kanilang pagtangging pumunta sa Aprika at isa pa, tiniyak sa kanya ang katapatan ng kanyang mga tauhan sa hukbo na nagsilbi sa kanya ng 3 taon sa Aprika. Kumpiyansa si Labienus sa dagsa ng kanyang mga tauhang Numidiang kabalyerya at magaang impanterya, maliban pa sa kanyang kabalyeryang taga-Gaul at mga Alemanni
na kanyang tinipon mula sa army ni Pompey at dinala niya mula sa Brundusium. Mayroon din siya noong maraming mga libertini na nasanay sa mga kabayo at malaking pwersa mula sa pwersa ni Haring Juba, kasama ang kanyang 120 elepanting pandirigma, dagsang kabalyerya at lehyonaryo na umabot sa 12,000. Ang mga ito ang nagpakumpiyansa kay Labienus para tahasan siyang ng hamon kay Cesar. Ang labanan ay nagmula tanghali hanggang takipsilim. Dahil sa nangyari, pinatibay ni Cesar ang kanyang kampo ng higit na maingat. Dinagdagan niya ang mga gwardya. Nagpalagay siya ng dobleng pandepensang hukay, isa mula sa Ruspina hanggang sa dagat. Isa ay magmula sa kanyang kampo hanggang sa dagat upang masiguro niya ang komunikasyon at pagdaloy ng supply at probisyon ng walang panganib. Nagpakuha siya ng maraming mga tunod na gamit sa digmaan, mga armas at kasangkapang gamit sa digmaan, at sinandatahan niya ang iba sa hukbo ng mga mandaragat, gayon din ang mga tauhan niya mula sa tribong Gaul, mga taga-Rhodes at iba pa. Naglagay din siya ng mga sandatahang tropa na kasama ng kabalyerya. Pinalakas niya ang kanyang army sa pagdagdag niya ng mga mandirigmang taga-Syria at mga bihasang mamamanang taga-Ituria. Nalaman niya noon na susugpon ang hukbo ni Scipio na binubuo ng 8 lehyon at 3,000 kabalyerya na napagsamang pwersa ni na Labienus at Petreius. Nagpatayo rin si Cesar ng paggawaan ng mga tunod at sibat at naghanda siya ng mga tinggang buleta para sa mga fustibalus o kambing ng pamaltik na sandata ng mga funditores at mga tulos na gawa sa kahoy. Sumulat din siya sa Sicily at nanghingi siya ng mga pangharang na kahoy na gamit na panalpok dahil wala siyang mga ito sa Afrika. Nanghingi din siya ng mais doon dahil ang ani sa Afrika ay malamang nakakaunti dahil kinuha ng mga optimatis at ni Haring Juba ang mga manggagawa para manilbihan sa hukbo sa taong nakaraang lamang at pagkatapos ay nimbak ng mga ito ang trigo sa mangilan-ilang kutang bayan lamang pagkatapos nilang maggamit ang natira. Pinilit ng mga optimatis ang mga nakatira sa mga lugar na ito na pumunta sa mga lugar ng garrison at inubusan nila ng probisyon ang buong bansa. Nakiusap ng personal si Cesar sa mga pribadong tao at nakakuha ng kaunting probisyon at ibinahagi niya ito ng mabuti. Sinuperbisuhan niya ang mga gawain ng personal araw-araw at pinanatili niyang mayroong 4 na pangkat na palaging nasa tungkulin dahil sa dami ng mga kaaway. Pinadala ni Labienus ang nagdagsang kanyang sugatan at mga may sakit na mga tauhan sa Adrumetum. Samantala, ang mga tagadala ng bagahe ni Cesar na hindi sanay sa pantalan o kung saan lumapag ang kanilang general ay nagkandaligaw-ligaw at nasasalakay ng sunod-sunod ng mga kaaway na naglipa ng nagmamanman, kaya ito'y naaagaw o kinukuha ng mga kaaway at sinusunog. Dahil dito, pinag-estasyon ni Cesar ang kanyang armada sa may dalampasigan at mga isla para sa seguridad ng komboy. Samantala, si Cato sa kampong Optimatis ay namuno noon sa Utica, sa lugar na Tunisia na ngayon. Ang Utica ay siyudad na malapit sa dagat sa Hilagang Aprika at malapit sa ilog Medjerda. Dito, siya ay hindi tumigil na nang udyok sa kabataang anak ni Pompey, si Gnaeus Pompeius Magnus, at lagi niyang pinagsasabihan ng, "Oy, ang iyong ama, noong siya ay nasa edad mo at nakita niya na ang Commonwealth ay nasusupil sa ilalim ng mga masasamang mga tao, malalakas ang loob, at ang partidong namamahala ay pinapaslang o pinapatapon ng malayo sa kanilang bansa at sa mga kamag-anak,
ay napasilakbo sa kadakilaan ng kanyang pag-iisip at pagnanasang managumpay, bagaman nasa murang edad pa siya noon at pribadong tao lamang siya. Pinagsikapan talaga ni Cato na paalabin ang damdamin ni Gnaeus Pompeius Magnus na ipaghiganti nito ang kanyang ama. Ang kabataang anak ni Pompey na ito ay wala pa siya noong sapat ng lakas na loob para pamunuan ang mga naiwanang natitira sa army ng kanyang ama para itayo ang kalayaan ng Italia at Roma. Mabigat at mahirap ang ipinapabalikat sa kanya ni Cato noon dahil ang Italia at Roma ay halos nawasak na at marahil na kapag hindi nila magawang ipagtanggol ang saluubing optimatis, ang kasong ito ng Italia at Roma magpahanggang panahon na. Idinagdag pang iniudyok ni Cato sa nakababatang Pompeius na napabalik din noon ng kanyang magigiting at dakilang amang si Pompey ang Sicily, Africa, Numidia, Mauritania sa nakakapagtakang kabilisan. At sabi ni Cato, at ang katuturan niyan ay nakamit niya ang tanyag na kabantugan sa lahat ng mga nasyon at nagtagumpay siya habang siya'y bata pa at isa pa lamang siyang Romanong kabalyero. Hindi rin siya pumasok sa pamamahala ng mga bagay-bagay na pampubliko habang siya'y nakilala dahil sa mga mararangyang mga kagagawan ng kanyang ama o sa katanyagan at kagalang-galang na pangalan ng kanyang mga ninuno o mga parangal at mga kagawaran ng estado. Ikaw ba ay magiging kabaligtaran sa kabila ng taglay mo at ang karangalang ito at ang reputasyong kinamit ng iyong ama? At habang sapat na ipinakilala ka ng iyong pansariling pagsisikap at kadakilaan sa pag-iisip, ay hindi mo ba himukin ang iyong sarili na sumanib sa mga kaibigan ng iyong ama at ibigay mo ang dibdibang kailangang tulong sa iyo, sa republika at bawat taong karapat-dapat? At kaya naman napapusok ang murang damdamin at nahimok ang kabataan dahil sa mga pangausap na ganyan sa kanya ng senador. Nang tipon siya ng mga 30 iba-ibang sasakyang may layag at kasama doon ay mga bapor na pandigmaan. Naglayag siya mula Utica hanggang Mauritania at sinakop ang kaharian ni Haring Bogud. Iniwanan niya ang kanyang mga bagahe at kasama ng kanyang mga tauhang 2,000 katao na mga napaghalong alipin, libertini, sandatahan o walang sandata. Pumunta sila sa bayan ng Ascurum. Ang hari ay mayroong garrison doon. Sa pagdating ni kabataang Pompeius Magnus, pinabayaan siyang umabanse ng mga mamamayan hanggang sa mga depensang pader at lagusang papasok sa bayan at bigla silang sinalakay, palabas at pinaurong. Natuliro ang mga nagulat na tauhan ni Pompeius at nagtakbuhan silang bumalik sa kanilang pinaglayagan na ipinarke nila sa may malapit sa tabing dagat. Ang kanyang nasawing pagwawagi doon ang naging dahilan niyang umalis sa dalampasigan na iyan at hindi na siyang lumapag pa sa ibang lupain kundi dumiretso na siya sa mga pulo sa Hispania, Balearica. Samantala, si Scipio naman, umalis siya sa matibay na garrison sa Utica sa hilagang pampang ng lugar na Tunisia at nagsimula siyang lumarga na kasama ang isang malaking pwersa para puntahang tulungan sina Labienus at Petreius sa Ruspina. Dala niya ang 8 lehyon ng hukbo na binuo ng 40,000 mandirigmang impanterya, isang malakas na kabalyerya at ilang mga magaang impanterya. Nagkampo si Scipio mula sa Hadrumentum na ngayon ay bayan na ng Susa, Tunisia, na may layo na 273 kilometro mula sa pinanggalingan nilang Utica. Pagkaraan ng ilang araw sa Hadrumentum, umalis siya sa gabi at nakisugpon siya kina Petreius at Labienus sa Ruspina. Dito, pinagsama-sama nila ang kanilang pwersa
sa iisang kampo na 3 milya ang layo sa pinagkampuhan ni na Cesar. Ang kabalyeryang Optimatis ay patuloy noon na nangangahas na gumagawi sa mga ginagawang ng kampo ni Cesar, samantalang hinaharang nila ang mga galing sa hukbong Cesar na napapalayo sa kanilang paghahanap ng kahoy at tubig, at inuobliga ang mga tao ni Cesar na magpahanggang sa kanilang bahaging lugar lamang sila. Hindi naglaon at nagkulang ang mga probisyon ng hukbong Cesar dahil wala pa noong dumating na supply magmula sa Sicily at Sardinia. Isa pa, ang panahon ay delikado noon para sa paglakbay sa dagat at hindi siya makalagpas ng 6 milya mula sa kampo sa bawat direksyon, kaya matindi ang pagkabalisa noon ni Cesar. Ang kanyang mga veteranong mga sundalo at kabalyerya na sumabak sa mga digmaan sa karagatan man o sa lupa at malipit na nagdusa sa kakulangan ng pangangailangan at sa kamalasang ganitong klase ay nangangalap ng damong dagat na hinuhugasan nila sa tubig na hindi maalat. Sa ganyang paraan, napapakain nila at naaalagaan nila ang kanilang mga kabayo at mga dalang baka. Habang ganyan ang kasalukuyan nilang sitwasyon noong nalaman ni Haring Juba ang naghihirap na kalagayan ng pwersa ni Cesar, itinalaga niya na hindi nila bibigyan ng pagkakataon si Cesar na resolbahin ang kanyang pangangailangan at baka mapalaki pa niya ang kanyang pwersa. At dahil naaayon sa panahon at sa sitwasyon noon, umalis si Juba sa kanyang kaharian at pinamunuan niya ang malaking hukbo ng kanyang mga tao at mga kabayo at nagtungo siya sa kinaroroonan ng kanyang mga kaalyansang mga Optimatis. Samantala, alam ni na Publius Sitius at Haring Bogud o pangalawang Bocchus na hari ng Mauritania at pumapanig kay Cesar ang tungkol sa paglakbay ni Juba, kaya nagpasya silang pagsamahin ang kanilang pwersa. Si Publius Sitius ay mersenaryong Romanong sundalo na nanungkulan kay Haring Bogud. Pumasok sila sa Numidia kasama ng kanilang napagsamang pwersa. Nagsagawa sila ng pagkubkub sa Sirta na siyang pinakamarangyang syudad sa bansa. Ginawa nila ang palibot nilang pagkubkub dito at nagsama pa sila ng 2 pang lugar na pag-aari ng mga katutubong Getuliani ng ilang araw. Pinag-alukan nila ang mga katutubong naninirahan doon na makakaalis sila mula doon ng matiwasay at ligtas kung tahimik na lamang nilang isuko ang bayan. Subalit tumanggi ang mga mamamayan. Kaya sinalakay ng mga tauhan ni na Sitius at Haring Bogud o pangalawang Bocchus ang mga kinubkob na bayan at pinatay nilang lahat ang mga mamamayan doon. Nagpatuloy ngayong umabanse ang hukbo ni na Sitius at Bogud at sunod-sunod nilang ginulo ang mga syudad at ang bansa. Nalaman ni Juba ang mga pangyayari mula sa kanyang mga espiyang nangangalap ng intelihensya. Bagaman sasali na sana siya noon kay Scipio at ang ibang mga pinunong Optimatis, napagtanto niya na mas maiging maglarga muna siya para sa ikagiginhawa ng kanyang kaharian, na magdulot sa kanya ng panganib ng pagkakapalayas mula dito habang siya'y nang aalay sa iba, at marahil na pagkatapos ang lahat ay papalya sa kanyang plano laban kay Cesar. Kaya minabuti niyang lumisan kasama ang kanyang hukbo at ang iniwan niya lamang doon ay 30 elepante. Pagkatapos ay naglakbay siya ng tungo sa ikabubuti ng kanyang mga syudad at teritoryo. Hanggang dito na lamang tayo sa kabanatang ito. Tutunghayan natin ang mga susunod na mga pangyayari sa susunod na kabanata.